Philippine National Police Academy tutok ngayon sa proposed PNPA organizational structure and staffing pattern, integrity at accountability, mga pangunahing layunin. Ilang mga police non-commissioned officers nagsasanay ngayon sa Academy ng Patrol Officers Basic Course. At pagbibigay pugay sa mga magre-retirong lakans isinagawa sa PNPA. Narito panoorin natin ang ika-13 linggo ng Weekline. Noong Lunes, ika-6 ng Oktubre, muling pinangunahan ni Police Brigadier General Dizon ang traditional Monday flag raising ceremony ng Philippine National Police Academy sa Campus Grandstand, Camp General Mariano N. Castañeda, Silang, Cavite. Sinundan ito ng pagbisita ni retired Police Major General Jonathan F. G. Miano na ngayon ay konsultan ng Philippine Drug Enforcement Agency sa tanggapan ng ating direktor. Pagkatapos ay nakibahagi naman ang ating Game Changer General sa ginanap na oath-taking ceremony of PDEA Drug Enforcement Officers Basic Course Class 2025-22 kung saan panauhing pandangal at tagapagsalita si Undersecretary Isagani R. Neres, ang Director General ng PDEA sa PDEA Academy, Silang, Cavite. Bahagi din sa araw na ito si Police Brigadier General Dizon sa isinagawang meeting kasama ng mga Board of Trustees of the Philippine National Police Academy Alumni Association Incorporated kung saan pinangunahan ito ni Undersecretary Gilberto D.C. Cruz na siyang chairperson ng nabanggit na asosasyon. At nagtapos ang mahabang araw na ito para sa ating direktor ng pakikiisa niya sa meet and greet ni Attorney Rafael Vicente R. Calinisan, Vice Chairperson at Executive Officer ng National Police Commission sa NAPOLCOM Conference Room sa Quezon City. Noong Martes, ika-7 ng Oktubre, keynote speaker ang ating Game Changer General sa opening ceremony ng Patrol Officers Basic Course Police Non-Commissioned Officers Class 02-048 PNPA-2025-086 sa PNPA Heroes Hall sa loob ng Academy. Pagkatapos ay mainit namang sinalubong ng ating Game Changer General ang ilang panauhin ng mga dati niyang kasamahan sa Police Community Affairs and Development Group o dating PCRG sa kanyang tanggapan. Pagkatapos ng conference ay nakiisa ang lahat sa regular na PNPA Police Clinics sa loob ng Academy. Miyerkules, ika-8 ng Oktubre, masusing pinakinggan ng ating Game Changer General ang isinagawang focus group discussion tungkol sa ipresentang finalized, proposed, revised PNPA organizational structure and staffing pattern ng PNPA Chief of Staff na si Police Brigadier General Tolito sa PNPA Conference Room sa loob ng Academy. Minabuti din ni Police Brigadier General Dizon na makibahagi sa araw na ito sa regular Wednesday Blue Mass ni Reverend Father Police Captain Teston sa PNPA Santo Niño Chapel. Samantala, nakiisa din si Police Brigadier General Dizon sa ginanap na turnover of office ceremony for PNP Maritime Group kung saan presiding officer si Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr., Acting Chief PNP na narepresentahan ni Police Lieutenant General Edgar Alan O. Ucubo, ang Deputy Chief PNP for Operations sa headquarters ng Maritime Group sa loob ng National Headquarters. At noong Webes, ika-9 ng Oktubre, bahagi ang ating Game Changer General sa ginanap na Human Resource and Doctrine Development 2nd and 3rd Quarter Family Conference kung saan presiding officer si Police Brigadier General Bowen Joey M. Masaudin, ang Acting Director ng HRDD sa PNP Training Service, Foundation Hall, Camp Brigadier General Rafael P. Crame, Quezon City. Pagbalik sa Academy ay pinagtuon ng pansin ng ating Game Changer General ang kanyang mga administratibong gawain. Ika-10 ng Oktubre, Biyernes, muling nagkaroon ng focus group discussion sa PNPA Conference Room kaugnay ng isasagawang presentasyon kay Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr. Pagkatapos ng kaganapan ay panauhin ni Police Brigadier General Dizon sa kanyang tanggapan ang mga miyembro ng Beta Sigma Fraternity na pinangunahan ni Brad Louis V. Jimenez. Ilang courtesy calls din ang hinarap ng ating direktor bago matapos ang araw ng Biyernes. Kasama na dyan sina Police Major Rodel Salvador, gayon din si Police Lieutenant Colonel Van Jason C. Villamor. Nagkaroon din ng pagkakataon ng ating Game Changer General na makipagkita sa mga haligi ng Lacan Mutual Benefit Association Incorporated. At noong Sabado, ika-11 ng Oktubre,
Isang arrival honors ang inihanda ng Philippine National Police Academy sa mga retiring star-ranked Lacans na sina Police Brigadier General Archival D. Macala, ang commander ng Sub-Task Force for Disbandment of the Private Armed Groups Northern Luzon, Police Brigadier General Bernard R. Young, Acting Director ng PNP Anti-Cybercrime Group, at Police Brigadier General Roderick D. Mariano, DPCO ng Directorate for Personnel and Records Management. Ito'y isang tradisyon at pagpapakita ng mataas na respeto sa kanilang katangi-tanging serbisyo, hindi lamang sa PNP organization, kundi sa buong bansa. Sinundan ang nabanggit na arrival honors ng isang joint testimonial parade and review, pati na rin ang Dine with the Cadets in honor of the aforementioned retiring star-ranked Lacans. At isa sa naging highlight ng Philippine National Police Academy sa araw na ito ay ang pagkapanalo bilang second overall place ng kupunan ng PNPA chess team mula sa 14 na eskwelahan at universidad na naglaban-laban sa Galleria Rapid Chess Festival na ginanap sa Robinson's Galleria, Ortigas. At noong linggo, ika-12 ng Oktubre, nakibahagi ang ating Game Changer General sa Sagradong Misa na pinangunahan ni Reverend Father Sixto M. Bitanghol. Muling panoorin ang transparent service ng ating Game Changer General sa susunod na linggo. Basta't kay Police Brigadier General Andre Perez Dizon, serbisyo ay damang-dama. Serbisyo ay uunahin ka at ipapatupad ang serbisyong APD, approachable, presentable, and dependable police force.